Malapit na ang All Saints Day noon nang magpasya akong magbakasyon kaming buong pamilya sa Cebu. Buntis noon ang asawa ko sa pangalawa naming anak, kaya tutol siya sa aking balak. Nandirito din kasi sa Maynila ang mga puntod na binibisita ng pamilya ng aking misis sa tuwing piyesta ng mga patay. Hindi ko naman siya mapilit kaya nagpasya na lamang ako na mag-isa na lamang umuwi ng Cebu. Ilang taon na rin kasi akong hindi nakakauwi sa Cebu. Naging maswerte naman ako nang makakuha pa ako ng booking sa eroplano papunta ng Cebu at pabalik sa Maynila. Naghirap na kasi ng booking ng mga panahon na yon na magpasya akong magbakasyon. October 30 ang araw ng aking pagpunta sa Cebu. Hindi na ako nagpasundo sa airport dahil alam ko naman na may pasok pa sa kani-kanilang opisina ang aking mga magulang at ang kaisa-isa kong kapatid na naiwan sa Cebu. Yung dalawa ko pang kapatid ay sa ibang karatig ng probinsya na rin naninirahan, kasama ang kani-kanilang mga pamilya. Ako lamang ang nagawi sa Maynila upang maghanap buhay. 2:00 na rin ng hapon nang marating ko ang aming bahay. Naibilin ni tatay ang susi ng bahay sa aming kapitbahay. Kaya naman nakapasok ako dito. Sa ilang taon ko na hindi pag-uwi sa amin, malaki na ang pagbabago ng aming bahay. Ang gamit kong silid at ang katabi pa nito ay ginawang paupahan. May iba na itong pintuan mula sa likuran ng bahay. Nais ko sanang makita kung ano ang itsura ng dalawang silid na yon. Kaya lamang, baka hindi ko kilala ang mga nangungupahan at baka wala din sila doon. Binuksan ko na lamang ang TV habang hinihintay ang pagdating ng aking mga magulang. Pagkalipas na mga 30 minuto, nakarinig ako ng mga buhos ng tubig mula sa likuran ng aming bahay. Pinuntahan ko ang pinanggagalingan ng tunog na yon. Pagbukas ko ng pintuan sa likuran ng bahay, ay tila nabigla ang lalaking naliligo doon. Ay, may tao pala dyan. Pasensya na, dito na ako naligo sa malapit sa poso. Ang biglang nasabi ng lalaking naliligo na nakabrief lamang. Ikaw ba yung nangungupahan dyan? Ang tanong ko sa lalaki na yon. Oo, 2 kami ng kasamaan ko sa trabaho. Ang tugon ng lalaki sa akin. Ako pala si Dindo. Pasensya na sa ayos ko. Nakasanayan ko na rin kasing maligo dito para hindi na magbuhat ng tubig papasok sa banyo. Sa ganitong oras kasi ay nasa opisina ang mga tao dyan. Ang dugtong pa ng lalaki na yon. Oo naman, nasa opisina pa sila. Nasa opisina pa sila mamang at papang. Ayaw pa rin magretiro ng 2. Ang naging tugon ko naman. Anak ka ba nila? Ang tanong sa akin ni Dindo. Oo, Jomar pala ang pangalan ko. Nagbabakasyon lang. Kadarating ko lang galing ng Maynila. Ang tugon ko naman. Panggabi yata pasok mo. Ang tanong ko naman sa kanya. Oo, sa isang club ako pumapasok. Ang tugon ni Dindo. Bartender ka ba o waiter? Ang tanong ko naman. Napatawa sa akin si Dindo. Tila nahihiyang sagutin ang tanong ko. Oh, bakit ka natawa? Ano ka ba sa club na pinapasukan mo? Ang tanong ko naman. Sa gay bar ako nagtatrabaho. Macho dancer ako, bro. Ang pag-amin sa akin ng tunay na trabaho ni Dindo. Okay ka pala, kaya pala ganyang kaganda ang katawan mo. Ang bigla ko namang nasabi kay Dindo.
Kailangan ko ng ganitong katawan sa trabaho ko. Ang nasabi naman ni Dindo na tumatawa. Nagpatuloy pa kami sa aming kwentuhan tungkol sa trabaho niya habang naliligo siya. Dahil sa mga kwento ni Dindo sa akin, parang may naramdaman ako sa aking katawan. Tila napadalas na ang pagsulyap ko sa brief ni Dindo. Napansin pala yun ni Dindo. Tol, parang tayo pong makita ang nasa loob dyan Ang tanong sa akin ni Dindo. Ha? Pasensya na kung napapatingin ako sa'yo. Wala lang sa akin yon. Ang naisagot ko na lamang sa kanya. Okay lang yun, tol. Wala pa ako sa club kaya libre pa yan. Ang biro sa akin ni Dindo. Ano yun? Nagbingi-bingihan ako sa akin narinig. Ilang taon na rin akong callboy at bihasa na ako sa pagkilatis ng mga nakakausap ko. Don't worry, hindi ito malalaman ng mga magulang mo. Ang nasabi naman ni Dindo. Hindi na ako nakapagsalita pang muli. Kinuha ni Dindo ang isang kamay ko at inilagay sa bukol niya sa harapan niya. Gusto mo ba yan? Ang tanong sa akin ni Dindo na talagang nangaakit sa mga sandaling yon. Hindi pa rin ako makapagsalita. Napatitig na lamang ako sa kanyang mga mata. Baka sa kanyang mga mata ang kagalingan sa pag-akit sa isang customer. Maya't maya pa ay tinanggal na niya ang kanyang basang panloob. Malaya ako nang nagawa ang mga bagay na yon. Doon na lamang tayo sa kwarto namin. Total wala naman yung kasama ko. Baka biglang dumating ang mga magulang mo. Ang alok sa akin ni Dindo. Sumunod na lamang ako sa nais ni Dindo. Habang papasok kami sa kwarto ni Dindo, pinupunasan niya ng tuwalya ang kanyang buong katawan. Pinaupo niya ako sa kama. Bigla niyang sinabayan ng sayaw ang tugtog sa radyo. Nabighani na lamang ako sa galing niyang gumiling. Parang na rin tuloy akong nakapasok sa isang gay bar at tila isang private show ang ginagawang yun sa akin ni Dindo. Ayos ka lang, tol? Ang tanong sa akin ni Dindo. Tumango lamang ako. Nagpatuloy naman siya sa paggiling. Hanggang sa isa-isa nang tinanggal ni Dindo ang mga saplot niya sa katawan. Naglapat ang aming mga labi at inihiga niya ako sa kama. Ang galing ni Dindo sa romansahan. Bigla kaming nanahimik ni Dindo at nanatiling nakahiga pa rin sa kama nang maabot namin ang kalangitan. Napukaw ang katahimigang yon nang matawa si Dindo. Pasensya ka na, tol. Zero kasi ako gabi kaya ngayon ko lamang nailabas ang init ng katawan ko. Ang biglang nasabi ni Dindo sabay tawa. Grabe ka talaga. Hindi ko natuloy napigilan ang sarili ko. Baka itakwil na ako ng pamilya ko at mga magulang ko kung malalaman nila na ganito pala ako. Ang nasabi ko na lamang. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako tsismoso. At bakit ko naman ipagkakalat ang nangyari sa atin?
Hindi nga alam ng mga magulang mo na callboy ang mga nangungupahan dito. Ang nasabi naman ni Dindo, "Salamat pre, mapagkakatiwalaan pala kita." Ang sabi ko naman, "Tara, ligo tayong muli." At nang mawala ang mga amoy natin, ang alok sa akin ni Dindo. Naligo na rin ako sa kahilingan na rin ni Dindo. Nagpatuloy pa rin ang mga kwento ni Dindo bilang callboy at macho dancer. Nakabihis na ako nang magsidatingan ng aking mga magulang. Siyempre, mahabang kwentuhan na naman habang naghahanda ng aming hapunan ng aking mamang. Naghihinayang ang aking mga magulang sa hindi pagsama ng aking mag-ina. Napaliwanagan ko naman sila kung bakit hindi sila nakasama.